Selena's POV. I felt numb. The pain in my heart is too much. It's too much that it made me numb. Parang may kadenang pumipigil sa puso ko sa pagtibok at nababalot to ng yelo. Malamig. Napakalamig. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bait? Gulat na napakurap-kurap ako at nilingon si Nana huling. Bumuntong hininga siya. Abay, pinababayaan mo na yata ang sarili mo. Hindi matutuwa ang asawa mo niyan. Naiiling na dugtong pa niya. Ngumiti ako. I am just tired, Nay, pero inaalagaan ko pong sarili ko. Tsaka ko hinaplos ang tiyan ko. Maaari ko ba namang pabayaan ang sarili ko ay dinadala ko ang panibagong anghel namin ni Kyle? Muli kong nilingon si Nana huling. Gabi na naman kasit, aalis na naman ako. Nay, aalis na ulit ako ha? Tumango siya. Mag-ingat ka, anak. Ngumiti ako. Opo. Tsaka ako nilapitan na natutulog kong mag-ama. Hinagkan ko ang pisngi ni Lauren at ang labi ni Kyle saka ako bumulong. I'll be back, hon. Nang makalabas ako ng ospital, sinlamig ng hangin sa labas ang nararamdaman ko. Sobra ako naapektuhan sa sinabi ni Daniel. Go out with him? Nahihibang ba siya? Bakit gustong-gusto niyang pinaglalaroan ako? Kulang pa ba talagang sinira niyang buhay ko? Selena, napigil kong paghinga ko nang may humawak sa braso ko bago pa ako makasakay sa kotse. Nilingon ko at muli kong naramdaman na matinding galit at sakit. Iwinaksi ko ang kamay niya. We're done talking, Daniel. Hindi ako papayag sa gusto mo. At gusto kong ibenta na lang ang shares ng Policarpio sa kumpanya mo. That way you don't have another reason to blackmail me again. I am not blackmailing you, Selena. Galit ko siyang tinitigan. Then what is that? A business? I laughed sarcastically. You control freak. Agad ko siyang tinalikuran. Sumakay ako ng kotse at agad na binuhay ang makina. Tamang-tamang pumatak ang luhang kanina ko pang pinipigilan. It still hurts. Mahal na mahal ko pa rin siya pero mahal ko rin ang asawa ko at sa kanya ako masaya. Kailangan ko nang kalimutan si Daniel. Hindi kami para sa isa't isa. Ang sakit. Hindi kami para sa isa't isa at para akong dinudurog. I wiped my tears and drove off to Policarpio building. I cannot let him affect my system again. I cannot let him control me again. Tama na isang beses na pagiging tanga. Ma'am! Agad akong sinilubong ni Elenita pagpasok ko sa building. Siya si Elenita Borbe, isa sa junior architect ni Kyle. Elenita, humahangos ka? Taka kong tanong. Pinagmasdan ko siya. She looked so down. Elenita! Ma'am kasi, gusto na mag-resign ni Architect Mendoza at Engineer Malalo. Mariin akong pumikit. Hinilot ko ang sentido ko. Inaasahan ko na to pero ang sakit pa ring pakinggan. Ayokong mawala ang lahat kay Kyle pero ano namang magagawa ko? Hindi ako businesswoman at lalong hindi ako arkitekto para mamahala sa firm ng asawa ko. Kailan kaya siya magigising? Kailan kaya magigising si architect? Malulugso ang firm natin kung aabutin pa siya ng ilang linggo. Tanong ni Elenita habang nakasakay kami sa elevator. Hindi ko rin alam kung kailan siya magigising. Ginagawa ko naman ang lahat. Mabigat ang loob na sagot ko. Na makarating kami sa conference room, naroon muli ang mga empleyado. Kapwa sila naghihintay sa pagdating ko. Mrs. Policarpio, tinignan ko silang lahat. Wala akong magagawa kung gusto niya nang umalis pero di ba may kontrata pa tayong tinatapos sa ilang kliyente? Baka pwede naman pagkatapos ng kontrata. Ngumiti si Engineer Manalo. Di naman kami kaagad magre-resign, ma'am. Tatapusin talaga namin ang kontrata sa kliyente. Tumango-tango ako. Salamat. Sinulipan ko ang kalendaryo sa gilid. Malapit na pala ang payday nila. Kailangan ko nang mag-withdraw. Nabawasan ang savings namin ni Kyle. Nagastos ko kasi sa ospital ang pampasweldo. Sa kabilang banda, bagsak ang katawan ko na makauwi ako sa bahay. Sinalubong ako ni Gavin at nangyaya nito. Lena, salamat ha. Ito ang sweldo mo ngayong araw. Iniabot ko kagad sa kanya ang sobre na may lamang pera. Salamat po, ma'am. Sagot niya. Mukha siyang pinoblemado kaya nangunot ang noo ko. Mukhang nag-aalangan siyang magsabi sa akin. May problema ba, Lena? Naglakad ako palapit sa sofa at binaba ang bag ko. Naupo rin ako at kinalong si Gavin na sumiksik agad sa balikat ko. Pinakain ko na si Gavin, ma'am. Umiyak din siya kanina dahil nahanap niyang daddy at ate niya. Pati kayo. Inaplos ko ang buhok ni Gavin saka tiningala si Lena. Salamat, Lena, pero yung problema mo, may nangyari ba? Kasi ma'am, pinauwi ako ng nanay ko sa probinsya. Inatake kasi ang tatay ko doon sa kapatid kong lalaki. Gusto ng nanay na mag-alaga ako kay tatay habang may trabaho siya.
Tumango-tango ako. Ano nga bang magagawa ko? Pamilya niya nangangailangan sa kanya. Ngumiti ako. Kailan ka uuwi? Bukas din po sana, ma'am. Kukunin ko lang po ang mga gamit ko at anak ko sa apartment. Kinuha ko ang wallet ko at saka kinuha ang nakasingit na 3,000. Iniabot ko ito kay Lena. Ito na ang pamasahin ninyo ng anak mo para hindi na mabawasan pa yung sweldo mo. Agad siyang umiling. Naku ma'am, hindi na po. Kailangan nyo rin po ng pera. Ngumiti ako at kinuha ang kamay niya. Inilagay ko sa palad niya ang pera. May naitaba pa akong panggastos namin, Lena. Huwag mo na kaming alalahanin. Maging ayos din naman kaagad si sir mo. Maraming salamat po, ma'am. Umiti ulit ako. Sige na, umuwi ka na sa apartment mo at na makapag-empake ka na. Tinignan niya si Gavin. Paano po si Gavin? Sino po mag-aalaga sa kanya kapag wala po kayo? Huwag mo na kaming alalahanin, Lena. Ang isipin mo ay ang pamilya mo. Sige po, ma'am. Aalis na po ako. Mag-ingat ka. Kayo rin po, ma'am. Fighting. Hyper na sabi niya, sabay ng paggalaw niya pataas at pababa ng braso niya at nakakayom ang kamao. Natatawa ko na lang na ginayang ginawa niya. Na makaalis si Lena, niyuko ko si Gavin. Nak, Mimi, bakit di umuwi si daddy at ate? Ngumiti ako. Kung magsalita at mag-isip ang anak ko, parang di siya 4 na taon. Alam mo kasi, nagpapagaling pa si ate at ang daddy mo. He stared at me. Bakit sila mabagal gumaling? Malaki ba ang sickness nila? Tumawa ako. Opo, kaya lagi ka magpipray para gumaling na sila. Tumango siya at pinagsiklop ang mga palad saka pumikit. Papa Jesus, pagalingin mo po si daddy at ate ko. Namimiss na po ni Mimi at saka ako si daddy at ate. Please po, pagalingin mo na po sila para makapag-pray na po kami ni daddy. Tsaka po si Nainay, ipauwi mo na din po si Nainay para po hindi na magluto si Mimi kasi pagod lagi si Mimi ko eh. Thank you po, Papa Jesus. Umiwas ako ng tingin at pinunasan ng luha ko na magmulat siya ng mata at mag-cross. Hirap na ako. Pagod na ako. Kailan ba magigising si Kyle? Ang sakit-sakit na ng kalooban ko. Sa kabilang banda. Hating gabi na mapasugod ako sa ospital, karga-karga si Gavin. Tinawagan ako ni Nana huling na nag-flatline daw ang heartbeat ni Kyle. Takot na takot ako habang nakikitang pinagkakaguluhan sa ng mga doktor. Walang humpay sa pagtulo ang luha ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Nakatulala ako ngayon habang nasa loob ng kwarto ni Kyle at Lauren. Umiiyak si Lauren pagdating ko na makita ni Gavin ng ama ay humagulhol din ito. Wala naman akong magawa para patahanin sila, lalo pat di ko rin mapakalma ang sarili ko. Maayos na ulit si Kyle. Normal lang tibok ng puso niya pero ang puso't ang luha ko hindi pa rin kumakalma. Tumayo ako. Saglit na tinignan si Nana huling na nakatingin sa akin habang binabantay ng mga anak ko na parehong nakatulog na sa kabilang ama. Baet, gusto mo ba ng kape o tubig? Ibibili kita. Umiling ako. Ako na lang ho ang bibili. Ano hong gusto ninyo? Wala akong ibang gusto kundi ang maging maayos ka. Mapait akong umiti at saka tumalikod na. Lumabas ako ng kwarto at tumiretso sa elevator. Nang makarating ng kantin, bumili ako ng kape at saka naupo sa upuan. Hawak ang paper cup sa kanang kamay. Pinunasan kong luha kong walang tigil sa pagdulo. Maayos ng asawa ko pero ba't ang bigat-bigat pa rin ang loob ko? Nasasaktan pa rin ako. Nahihirapan ako. Natigilan ako na may maupo sa tabi ko. Nilingon ko tutakmang aalis na ako nang magsalita siya. Isipin mong pader ako at walang ibang nakakakita sa'yo. Umiyak ka lang, Selena. Iiyak mo kung ano man ang yan. Sakaya sandal sa balikat niya ang ulo ko. Hindi ako nagsalita, hindi ako kumibo. Pinigilan kong ipakita sa kanyang hirap na dinanas ko, pero nakisabay ang puso ko at ang luha ko. I broke down. Humagulhol ako ng iyak sa balikat niya. Ang sakit. Bakit siya ganun? Bakit di siya gumigising? Ang sabi niya hindi siya mawawala sa akin kahit isang saglit pero muntik niya na akong iwan. Ang sakit-sakit, Daniel. Hirap na ako. Pagod na ako. Suminghot ako. Kailangan ko siya. Kailangan namin siya ng mga bata. Paano kung iwan niya kami? Ano nang gagawin ko? Hindi ko kayang wala siya. Mariin akong pumikit. Ang hirap tanggaping bigla na lamang siya nagkakaganoon. Sobrang natakot ako. Akala ko mawawala na siya. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ko. Pagod na ang isip at ang katawan ko. Lumakas pa ang hagulhol ko. Pilit kong nilalabas ang bigat sa dibdib ko pero walang nangyayari. Parang hindi nababawasan ang sakit. Mahina ako napadaing na sumakit ang puson ko. Tumigil ako sa pag-iyak sa kalumunok at iniyo ang pisngi ko.
Akmang tatayo ako nang hawakan ni Daniel ang kamay ko. Selena, may... Lumunok siya. Nakatingin siya sa ibaba kaya tiningnan kong tinitingnan niya. Halos himatayin ako na makita ang pulang likido sa gitna ng suot kong puting pajama. Muli, nagunahan sa pagtulong luha ko. Daniel? Daniel ang anak ko. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Peste. Malutong na pagmumura ni Daniel, tsaka walang ano-ano'y binuhat ako. Tumakbo siya habang karga ko. Hawak ko naman ang puson ko na patuloy sa pagsakit. Oh God! Oh God! Wag po ang anak ko. Daniel's POV. I'm still thinking about Selena. Hindi ko makalimutan na sinabi niya. Makasarili ako. Yumuko ako. Makasarili nga ba ako? Makasarili nga naman ako. Hilingin ko ba naman na lumabas siya kasama ako kahit may asawa siya at anak? Kahit may pinagdadaanan siyang masakit. Mahina akong iniuntog ang ulo ko sa mesa. Ano na ang gagawin ko ngayon? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad. Nagangat ako ng ulo nang bumukas ang pinto. Pumasok si Danny, bitbit ang suit niya na tinanggal. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ni Selena? Of course. Kunot noong sagot ko. So, anong plano? It's a partnership between the Policarpios. Hanggat di nila binibenta ang shares nila, hindi mababasura ang partnership. Benta lang naman ang galing sa Policarpio Design ang nawawala. Hindi natin ikababagsak yon. Tumango-tango si Danny. Anong plano mo kay Selena? Susuko ka na ba? I laughed sarcastically. Di ako umabot sa puntong to para lang sumuko. I will pursue her. Matagal niya akong tinitigan bago nagsalita. Bakit di mo na lang siya pakawalan, Daniel? Masaya na siya sa asawa niya. Galit na hinampas ko ang lamesa, tsaka tumayo habang matalim ang tingin ko sa kanya. Why don't you stop meddling with my business, Danny? Mahal ko nga si Selena, bakit di mo maintindihan yon? Kung mahal mo siya, pakawalan mo. Tumawa ako at muling naupo. Kalokohan? Bakit ko siya pakakawalan kung mahal ko nga siya? Ewan ko sa'yo, Daniel, ang kitid ng utak mo. Iritadong inikot kong si wheelchair na inuupuan ko para makatalikod ako sa kanya. Peste, ba't niya ba ako pinakikialaman? Hindi ko nga titigilan si Selena dahil mahal ko siya at alam kong kapag pinakawalan ko siya, hindi na ako magiging masaya. Narinig kong pagbukas at muling pagsara ng pinto. Umismid ako. Nagip ng tingin ko ang suot ko na nakasabit sa armrest ng inuupuan ko. Ano kaya kung puntahan ko sa Selena? Mabilis akong tumayo. Hinablot ko ang suit ko sa kasinuod. Inunat-unat ko pang braso ko nang maramdaman ang sakit sa bandang siko. Inalis ko kasi kagad ang benda kahit hindi pa ganang magaling. Napuruhan pa ng bugbugin ko ang taxi driver na muntik manakit kay Selena. Peste! Kung hindi ko lang inisip Selena ng gabing yon, baka pinatay ko ng bastos sa driver na yon. Mabilis ako lumabas ng opisina at takad-takbong tinungo ang elevator. Hindi ko pinansin ang sinasabi ng sekretarya ko. Excited akong makita si Selena. Na makalabas ako ng building, napangiwi ako. Gabi na pala. Sinulipan ko ang relos ko. Peste, mag-aalauna na pala na madaling araw. Nagmadali ako sa pagmamaneho. Halos paliparin kong kotse ko kaya mabilis akong nakarating sa ospital. Alam ko nandito pang asawa at ang bata. Oo nga pala, ang batang babaeng yon. Kailangan kong malaman kung anak ba talaga siya ng Policarpiong yon. Nang pumasok ako ng ospital, nahagip ng tingin ko ang isang pamilyar na babae. Mabagal siya naglalakad papunta sa kung saan kaya't sinundan ko siya. Pumasok siya sa kantina. Pumasok din ako at pinagbasdan siya. Bumili siya ng kape at saka naupo. Nagtiimbagang ako na makita kong umiiyak siya. Peste, pinaiiyak lang siya ng Policarpio na yon? Mabilis ako lumapit sa kanya pero mabagal na naging pagkilos ko sa pag-upo sa tabi niya. Lumingon siya sa akin at takmang aalis pero maagap kong nahawakan ang kamay niya. Damn! Namimiss ko ang mga kamay niya. Namimiss ko na siya. Isipin mong pader ako at walang ibang nakakakita sa'yo. Umiyak ka lang, Selena. Iiyak mo kung ano man yan. Saka ako isasandal ang ulo niya sa balikat ko. Masakit sa akin na nakikita siyang ganito. Ganito rin ba siya na malaman niyang panloloko ko? Hindi siya nagsasalita. Inianda akong sarili ko sakaling bigla siyang tumakbo papalayo. Pero nagulat ako nang bumigat ang ulo niya sa balikat ko, kasabay ng paghagulhol niya. Ang sakit-sakit. Bakit siya ganun? Bakit di siya gumigising? Ang sabi niya hindi siya mawawala sa akin kahit isang saglit, pero muntik niya na akong iwan. Ang sakit-sakit, Daniel. Hirap na ako. Pagod na ako. Kiniyom ko ang kamao ko. Ang sakit din, Selena. Ang sakit-sakit na mahal mo siya. Wala na ba talaga akong pag-asa? Suminghot siya.
Kailangan ko siya eh. Kailangan namin siya ng mga bata. Paano na kung iiwan niya kami? Ano na ang gagawin ko? Hindi ko kayang wala siya. Kung ako ba ang mawawala, iiyak ka ba ng ganito, Selena? Na-aksidente rin ako eh. Kasama rin ako sa aksidente. Pero kahit kailan hindi mo ako kinamusta. Lumakas pang lalo ang hagulhol niya. Mariin na lang akong pumikit. Pesa talaga. Ganito na lang ba ang role ko sa buhay niya? Tagapakinig sa mga hinanakit niya. Sana namatay na lang ako sa aksidente. Napamulat ako nang dumaing siya. Nakahawak siya sa pusyon niya kaya hindi niya sinasadya. Napalingon ako doon. Nanlaki ang mata ko na makitang pulang mancha sa suot niyang puting pajama. Oh my! Nataranta ako. Tatayo na sana siya nang hawakan ko ang kamay niya. Selena, may... Utal na sabi ko habang nakatingin sa pajama niya. Daniel, ang anak ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Anak? Sa sobrang taranta, dali-dali ko siyang binuhat. Tsaka ako tumakbo palabas ng kantin. Saan ang emergency room? Nabakalabas ako ng kantin, sumigaw ako. Nurse! Dali-daling tumakbo palapit sa akin ng dalawang nurse na nagchichismisan. Sir, ano pong nangyari? Tinignan ko sa Selena. Panay ang daing niya. Lumunok ako. Saan ang emergency room? Dito po, sir. Nauna nang tumakbo ang nurse. Dali-dali naman akong tumakbo, kasunod niya habang tagaktak ang pawis. Muntik na akong manlambot na mapansing wala nang malay sa Selena. Hindi maaari. Selena's POV. I woke up with a heavy headache. Hinaplos kong ulo ko at saka tinignan ang paligid. Puti. Kumurap-kurap ako at inalala ang nangyari. Mabilis kong kinapa ang tiyan ko na maalalang dinugo na ako. Ang anak ko. Diyos ko, ang anak ko. Selena? It was Daniel. He looked at me. Worried. Naruluhang hinablot ko ang braso niya. Ang anak ko. Kamusta na ang anak ko? He smiled. The baby is fine. Ibinaon ko sa una ng mukha ko, kasabay ng mariing pagpikit at tahimik na pagpapasalamat sa Diyos. Muli rin ako nagmulat ng mata, tinitigan si Daniel. Siya ang dahilan kung bakit ligtas ang anak namin ni Kyle. Naroon siya, at dahil naroon siya ay nakaligtas ang anak ko. I smiled at him. Thank you, I said almost a whisper. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko at saka bumuntong hininga. Umupo siya sa tabi ko at tinawakan ang kamay ko. Nagtitigan kami. Nakaramdam ako ng matinding pagkailang na magsimulang magwala ang puso ko. Umiwas ako ng tingin at binawi ang kamay ko mula sa kanya. Narinig ko pang mahina niyang tawa. Puno yun ng kung anong emosyon na naghatid ng kurot sa puso ko. You love him that much, huh? Kapag kuway sabi niya. Kinagat ko ang pang ibaba kong labi. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nasabi ko ng pasasalamat ko at di ko na napaghanda ng kasunod ko pang sasabihin. Unti-unti ko siyang nilingon. Nakatungo siya. Ang mga siko nakapatong sa kanyang hita habang magkasaliko pa mga palad. I swear, I regret everything. I regret hurting you. Tila frustrated na sabi ng binata. Umiwas ako ng tingin na mag-angat siya ng mukha. Tumingin ako ng diretso. Mula sa gilid ng mata ko'y nakita ko. Inihilamos niya sa palad ang kanyang mukha. Hinanap kita. Ilang taon kitang hinanap pero hindi kita makita. Puno ng hinanakit na sambit niya. Nangilid ang duha ko. Hinanap niya ako? Kinagat ko ang labi para pigilan ang hikbi ko sa pagkawala. Hinanap niya ako at imposible niya ako makita dahil nasa mansyon ako ni Kyle. Di ako lumalabas noon sa takot na magkita kaming muli. Sa takot na muli kami magkamali. Alam ko mayabang ako. Control freak at territorial pero Selena, sa'yo lang ako nagkaganito. Hindi ko alam kung ano meron sa'yo kung bakit nababaliw ako. Sunod-sunod akong lumunok. Hindi ko alam na ganito ang nararamdaman ni Daniel sa akin. Gusto ko siyang yakapin. Pakalmahin pero hindi pwede. Bawal. May asawa na ako at mahal ko ang asawa ko. Isa pa malaki ang kasalanan niya sa akin. Dapat galit ako. Nilingon ko siya. Marahas siyang tumayo at saka tumalikod sa akin. Tinitigan ko ang kanyang likod. Parang piniga ang puso ko na mapansin kong pasimpleng pagpunas niya sa aking mukha. Umiiyak na siya? I'll just buy coffee. Saka siya dire-diretsong lumabas. Doon tumulong luhang pinipigilan ko. Tiniyom ko ang kamao ko at di ko maintindihan kung ba't gustong gusto kong bumangon at habulin siya. Gusto ko siyang yakapin at sabing pinapatawad ko na siya. Pero hindi ko naman maloloko ang sarili ko. Galit ako sa kanya. Galit pa rin ako sa kanya at di ko siya mapapatawad. Bakit? Napalingon ako sa may pinto. Mabilis at pasimple kong pinunasan ng luha sa pisngi ko at nilingon ko siya. Nay, ano ka ba naman, bakit?
Kung hindi ko pa tinanong ng mga nurse kung nasan ka, hindi ko pa malalaman. Ano bang nangyari sa'yo? Dahan-dahan akong bumangon. Wala namang nakakabit na IV sa akin kaya't ayos lang siguro na umalis na ako ng silid na to. Magbabayad na lang ako sa cashier. Anong oras na po ba? Ang mga bata ho, si Kyle. Ngumiti siya. Umaga na, bait. Gising na taga-almusal ang magkapatid. Si Kyle naman hindi pa rin nagigising. Tumayo ako at inalalayan naman ako ni Nana Huling. Naglakad kami palabas ng silid. Tamang-tamang nakasalubong namin ng isang nurse. Ma'am, bakit bumangon na po kayo? Ngumiti ako. Ayos ng pakiramdam ko. Pakaayos na lang ng bill ko para mabayaran. It's okay, ma'am. Sabi ni Doc wala naman kayong babayaran dahil simpleng check-up lang ginawa niya sa'yo. Nagpahinga lang naman po kayo sa bed. Tumango akong muli. Salamat. You're welcome, ma'am. Inalalayan ako ni Nana Huling papunta sa silid kung nasa na mag-ama ko. Agad ako napangiti na makitang nakikipagtawanan na si Lauren kay Gavin. Tinitigan ko si Lauren. Baka sangiti ang kasiyahan bagat may takot sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga ako na mapatingin siya sa akin. She smiled a little saka muling hinarap si Gavin. Daniel, kung sasabihin ko ba sa kanyang anak niya si Lauren, maniniwala ba siya? Kung maniniwala siya, anong gagawin niya? Kukunin niya ba sa akin si Lauren o muli niya akong tatanungin para sa panibagong pagkakataon at tsansa para sa aming dalawa? Daniel's POV. I was walking with 2 cups of coffee in my hands. Mabigat pa rin ang loob ko dahil sa nakita ko kay Selena kanina. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Ang sakit-sakit. Alam ko namang sinaktan ko siya at gago ko para gawin yon. Napakagago ko para paglaro ng damdamin niya. Pero pinagsisihan ko na yon. At hanggang ngayon nagsisisi ako. I didn't know love hurts like this. Hindi ko alam kung ganong paraang paniningil ang kapalaran kung pag-ibig na ang pinag-uusapan. Bumaga ng paglalakad ko na makarinig ako ng halakak ng bata. Dahan-dahan akong sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto ng isang kwarto. Isang beses akong napaatras. Naroon si Selena sa loob. Nakaupo sa tabi ng kanyang comatose na asawa. Sa kabilang banda may 2 bata naglalaro ng rock, paper, scissors. Dahan-dahan ako napatungo. Perpekto ang pamilya niya. Anong karapatan kong manghimasok at masakin sila? Mabigat ang loob na tumalikod ako. Sa pagkatalikod ko sa kwartong yon, siya namang pagkawalan ng duha sa mata ko. Binigay ko sa isang papalapit na nurse ang 2 cup na hawak ko at saka mabilis pinunas luha ko at naglakad papalayo. Ang sakit-sakit. Ang sakit makita nag-aalala siya para sa ibang lalaki. Ang sakit makitang may iba nang nagpapasaya sa kanya. Ang sakit makipagkompetensya sa isang bagay na alam mong talo ka. Is this my karma? Sa kabilang banda, dumiretso ako sa kondo ko. Di na ako nag-abalang buhay ng ilaw. Binuksan ko ang ref. Pinaghakot ko ang island counter ng mga beer saka naupo sa stool at pinagbubuksan ko yon. Hindi ko inalas ang paningin ko sa kanya kahit pagod na ako at antok na antok. Ayokong alisin ang paningin ko sa kanya dahil alam kong mawawala na naman siya sa akin at tama ako. Tumalikod lang ako at saglit na umalis. Hayon at naroon na ulit siya at nagmamayari sa kanya ngayon. Tears started streaming down my face. Seconds later and I'm already crying. My heart out while drinking. Peste, wala akong karapatang umiyak ngayon. Ginago ko siya eh. Tuluyan na bang titigilan ni Daniel si Selena? Makakaya niya bang gawin iyon? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.